matuto at maliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101 dahil dito marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa ating channel, ang Learning Express 101. Bago tayo magsimula, huwag niyo kalimutang i-hit ang like button at bigyan ng malaking like ang video na ito. At kung bago ka pa lang sa ating channel at gusto mo ng mga educational contents, mag-subscribe ka na para updated ka sa ating mga bagong uploads. Nga pala mga ka-LE, gusto ko lang i-share sa inyo itong electric kettle na ginagamit ko tuwing nauubusan ako ng mainit na tubig kapag gusto kong magkape. Gabi ko kasi ginagawa ang mga contents na ito at nakaka-frustrate kapag gustong-gusto mo magkape at walang mainit na tubig. Ito bang solusyon dyan mga ka-LE? Ang electric kettle mula sa Hanabishi. Maliit lang ito at sobrang ganda pa ng design. At higit sa lahat, mabilis itong magpakulo ng tubig. Favorite ko ito mga ka-LE dahil hindi ito kagaya ng ibang electric kettle na nag-aamoy sunog na wire kapag ginagamit. Ngayon mga ka-LE, kung gusto nyong kumuha ng ganitong electric kettle, gamitin nyo ang aking link na matatagpuan sa ating description. Pwede nyo itong mabili sa Lazada at Shopee. I-add to cart nyo na yun mga ka-LE at i-check out. Maraming salamat sa inyong support. Ngayon mga ka-LE, kumuha na kayo ng paborito nyong merienda at kape dahil sisimulan na natin ang ating kwento. Alam nyo ba na noong matapos ang World War II, may iniwang kayamanan ng mga Hapon sa mga tagong lagusan dito sa Luzon? At di umano, ang kayamanang ito ay nagkakahalaga ng 22 billion US dollars. Ang maalamat na kayamanang aking tinutukoy ay ang Yamashita's Treasure na halos 7 dekada ng pinaghahanap ng mga treasure hunters mula sa iba't ibang panig ng mundo. Naku mga ka-LE, kung suswertehin kayo at mahanap nyo ang iniwang kayamanan ni Yamashita, kayo nang maitatanghal na pinakamayamang tao sa Pilipinas. Pero mga ka-LE, sandali muna. Bago kayo umalis at mag-treasure hunting sa ating mga kabundukan, balikan muna natin ang ating kasaysayan at alamin natin kung saan ba nagmula ang kwento ng maalamat na Yamashita's Gold at ano na ba ang nangyari rito. The Lost Treasure of World War II. Ngayon mga ka-LE, magsisimula ang ating kwento sa kalagitnaan ng World War II noong February 1942 sa pangunguna ni General Tomoyuki Yamashita. Tagumpay na natalo ng mga sundalong Hapon ang mga Briton na umuukupa sa Malaysia at Singapore. Si General Yamashita ay isang maalamat na historical figure. Siya ay tinaguri ang The Tiger of Malaya dahil sa kanyang mabangis at brutal na diskarte pagdating sa giyera. Nagawa nilang talunin at patalsikin ang pinagsamang puwersa ng British Empire at United States sa Malaysia at Singapore kahit pa na 30,000 lamang ang bilang ng kanilang mga sundalo noon. Habang ang puwersa ng mga Hapon ay inuukupa ang Malaysia, tinatayang higit sa 100,000 katao ang kanilang pinatay. Bukod pa rito, sinasabi rin na neto niladang ginto, kayamanan at mahalagang kagamitan ng kanilang kinulimbat sa mga isla ng Malaya. At ang mga kayamanang ito na kanilang kinulimbat ay ang pinagmulan ng Yamashita's Treasure. Ang author na si Sterling Seagrave ay ang isa sa mga prominenteng tao na naniniwala na totoong nag-exist ang Yamashita's Treasure. Ayon sa kanya, di umano, ang pagnanakaw ng higit sa 6,000 toneladang ginto ay malawakang inorganisa ng mga Hapon sa mga isla ng Southeast Asia noong World War II. Di umano, inutusan ni Emperor Hirohito ang kanyang kapatid na si Prince Yasuhito na bumuo ng isang secret society na kung tawagin ay Golden Lily upang gawin ang operasyong ito. Sinasabing ninakaw ng mga sundalong Hapon ang lahat ng kayamanan na kanilang nakita, tulad ng mga ginto, diamante, mga barya, gintong statwa ni Buddha at iba pang mahalagang metal at bato mula sa Malaysia, Singapore, Brunei at Thailand.
Sinasabing ipinaghutos ni Emperor Hirohito ang pangulimbat na ito upang kanilang masiguro ang pondong kakailanganin ng Japan sa nagaganap na digmaan at sa kanilang expansion sa Asia-Pacific region. Ngayon mga ka-LE, noong October 10, 1944, ipinadala ni Emperor Hirohito si General Yamashita sa Pilipinas. Plano kasi nilang pagsamasamahin ng lahat ng ginto na kanilang nakulimbat dito sa Pilipinas. Pagkatapos, kanila itong dadalhin sa Taiwan. Sa kanila ito ididiretso sa Japan. Kaso nga lang mga ka-LE, hindi natuloy ang kanilang plano dahil noong October 20 sa parehong taon, dumaong si General Douglas MacArthur sa isla ng Leyte at ang kanilang misyon ay ang talunin ang mga Hapon. Unti-unti nang humihina ang puwersa ng Japan dahil nakabalik na ang puwersa ng Amerika sa Pilipinas nang mapagtanto ni Yamashita na wala silang laban sa mga Amerikano. Nilisan ng mga Hapon ang kamay nilaan at sila ay nagtungo sa mga kabundukang rehiyon ng Luzon. Sa puntong ito na sinasabing itinago ni Yamashita ang kanilang mga kayamanan. Ayon sa kwento, ginalugad nila ang kabundukan upang maghanap ng mga tagong kuweba kung saan nila maaaring ibaon ang kanilang mga ginto. Sinasabing sila ay nagukay ng higit sa 117 lagusan upang kanilang mapagdugtong-dugtong ang mga kuwebang kanilang nakita. Itinago nila sa mga kuwebang ito ang tunay-tuniladang ginto na kanilang ninakaw at upang masiguro na walang ibang taong makakaalam ng lokasyon ng mga kuweba. Lahat ng mga Filipino at sundalong Hapon na tumulong sa paghuhukay at pagtatago ng mga ginto ay kanilang pinatay at inilibing sa mga kuweba. Dahil dito, tanging si Prince Yasuhito at General Yamashita lamang ang nakakaalam ng lokasyon kung saan nakatago ang mga ginto. Nang sumuko ang mga Hapon, si General Yamashita ay nilitis dahil sa mga war crimes na kanilang ginawa. At dito siya pinatawan ng parusang bitay noong February 1946. Matapos ito, mabilis na kumalat sa Pilipinas sa mga kwento-kwento tungkol sa mga lihim na lagusan sa mga bundok kung saan itinago ng mga Hapon ang kanilang mga kayamanan. Dito na dinagsa ng mga treasure hunters mula sa iba't ibang panig ng mundo ang Luzon upang subukang hanapin ang sinasabing nawawalang ginto. Lahat ng mga treasure hunters na ito ay walang napala sa kanilang paghahanap, pero marami pa rin sa kanila ang hindi sumusuko. Ngayon mga ka-LE, halos 80 years nang lumipas at wala pa rin tayong balita kung ano nang nangyayari sa mga ginto ni Yamashita nang magwakas ang ikalawang digmaang pandaigdigan. Pero may tatlong sikat na teorya at conspiracy ang palaging lumilitaw tuwing na pag-uusapan ng Yamashita's treasure. Kaya halina't pag-usapan natin ang mga ito. Ang una nating teorya ay nagsasabi na nagtagumpay ang mga Hapon na madala sa Japan ang mga ginto na kanilang nakulimbat mula sa giyera, ngunit palihim nila itong nagawa. Di umano, sa tulong ng US Navy, pasikreto nilang dinala sa Japan ang mga ginto ni Yamashita at bilang kapalit sa pagtulong ng Amerika, pumayag ang Japan na makapagtayo ng base militar ang United States sa Okinawa. Sinasabing sa mga gintong ito nagmula ang reparation funds ng Japan o yung pangbayad danyos sa mga bansa na kanilang sinakop. Ngayon mga ka-LE, isang Pilipinas sa mga bansang nakatanggap ng bayad danyos mula sa Japan matapos ang World War II, kung saan ang ating bansa ay nakatanggap ng 525 million US dollars. Itong bahaging ito mga ka-LE ay hindi isang teorya. Totoong nakatanggap ang ating bansa ng kalahating bilyong dolyar mula sa gobyerno ng Japan noong 1967. At ito ay bayad danyos sa mga kaguluhan at krimen na kanilang ginawa sa Pilipinas noong World War II. Mabalik tayo mga ka-LE. Sinasabi rin na ang mga gintong ito ang rason kung bakit mabilis na nakabangon ang ekonomiya ng Japan kahit pawasak na wasak ang kanilang bansa dahil sa mga atake ng Amerika. Ngayon mga ka-LE, sikat ang teoryang ito, pero ito ay isa lamang pure na conspiracy theory. Walang kahit isang ebidensya mula sa kasaysayan ng Japan, ng Pilipinas at ng United States ang magpapatunay na totoong may kinuwang ginto ang Japan mula sa Pilipinas pagkatapos ng World War II. Tungkol naman doon sa pagtatayo ng United States ng military base sa Okinawa. Ito ay resulta ng bilateral agreement sa pagitan ng Japan at United States. Nang magwakas kasi ang World War II, ang mga bansa na nagsimula ng giyera, ang Italy, ang Germany at ang Japan, ay hindi na pinapayagang magpalaki at bumuo ng malakas na military. Ang US military sa Okinawa ay ang nagsisilbing proteksyon ng Japan laban sa pag-atake ng kanilang mga kalabang bansa tulad ng China at Russia. So,
move on na tayo sa pangalawa nating teorya mga ka-LE. Ang ating ikalawang teorya ay nagsasabi na kinuha ng United States ang mga ginto ni Yamashita at ginamit nila ito upang pondohan ang US global operations at ang US military noong Cold War. Ngayon mga ka-LE, ang teoryang ito ay mula sa author na si Sterling Seagrave at ayon sa kanya, alam ng CIA at ng mga military officials na may mga gintong iniwan ng Japan sa mga kuweba sa Cagayan Valley at Sierra Madre. Kaya nung matapos ang giyera, hindi agad nilisa nila General MacArthur ang Pilipinas. Sila at ang iba pang mga US military personnel ay ginalugad ang mga tagong kuweba sa Luzon at di umano, nadiskubre nila ang humigit sa 117 lagusan na gawa ng mga Hapon. Sa teoryang ito nagmula ang kwento na naghukay ng 117 lagusan ng mga Hapon para itago ang kanilang mga ginto. Naniniwala si Seagrave na nadiskubre na ng United States ang Yamashita's treasure sa mga lagusang ito. Dahil nang matapos ang World War II, di umano, ang mga American businessman na nagpondo ng ilang US operations sa Pilipinas ay nagbukas ng mga banking accounts sa malalaking international bank matapos ang tuklas na ito. Sinasabing ginamit nila ang banking accounts ng mayayamang businessman bilang isang malaking global money laundering scheme, kung saan pinapadeposit nila ang mga ito sa pangalan ng mayayamang businessman upang hindi maging kahinahinala ang pinagmula ng mga ginto na lihim nilang itinakas sa Pilipinas. Ngayon mga ka-LE, lalong dumami ang mga treasure hunters na nagtungo sa Pilipinas noong kumalat ang chismis na ito. Pero maraming Filipino historian ang nagsasabi na walang matibay na ebidensya na may nahanap ngang ginto ang Amerika noong sila ay sandaling nagtagal sa Pilipinas matapos ang World War II. Ang tunay na rason kasi kung bakit nagtagal ang United States sa Pilipinas matapos ang giyera ay dahil tinulungan pa nilang makabangon o maging stable ang ating bansa bago sila tuluyang umalis. Pagdating naman doon sa malalaking banking accounts ng mga American businessman nang matapos ang World War II, wala namang kakaiba sa mga aktibidad na ito. Mahalagang malaman na noong mga panahong ito, nagsisimula na ang mga bansa sa pagbuo ng mga international financing system tulad ng World Bank at International Monetary Funds. Kaya natural lamang ang malawakang paggalaw at pagpasok ng pera mula sa Amerika, Europe at Asia. Kung ako ang tatanungin mga ka-LE, malabong pag-interesan pa ng Amerika ang maalamat na ginto ni Yamashita. Sobrang yaman na ng Amerika noong mga panahong kumalat ang chismis na ito at bariya lang ang mga ginto ni Yamashita kung ikukumpara sa laki at tatag ng kanilang ekonomiya. Isa pa mga ka-LE, ang US government ay hindi kailanman nagkaroon ng interes sa mga maalamat na ginto ng may hirap na bansa. Kung ginto lang ang pag-uusapan, marami niyan sa American territory. Ang tunay na interes ng United States government sa mga bansa na kanilang pinupuntahan ay ang petrolyo at hindi ang mga ginto. Ngayon mga ka-LE, recap muna tayo. Ang una nating teorya ay nagsasabi na nakuha na ng Japan ang mga ginto ni Yamashita, habang ang pangalawang teorya naman natin ay nagsasabi na ang mga kayamanang ito ay nakuha ng Amerika. Ang ating ikatlong teorya ay ang pinakakakaiba dahil ito ay nagsasabi na ang kayamanan ni Yamashita ay wala sa Japan, wala sa Amerika, kundi nasa dating presidente na si Ferdinand Marcos. Ngayon mga ka-LE, ito ang kwento sa likod ng teoryang ito. Noong 1961, kinlim ng isang Filipino treasure hunter na nagngangalang Rogelio Rojas na nakausap daw niya ang ilang tao na malapit kay Yamashita noong ito ay nabubuhay pa. Ayon kay Rojas, tinuro sa kanya ng dating interpreter ni Yamashita na may isang underground tunnel na malapit sa Baguio kung saan itinago ng mga Hapon ang kanilang mga ginto at pilak noong World War II. Ngayon mga ka-LE, matapos ito, kinlim ni Rojas na nadiskubre niya ang sinasabing underground tunnel ng mga Hapon. Dito niya nakita ang kalansay ng mga tao at ilang kagamitan tulad ng mga bayonet, samurai swords, radio at Japanese military uniform. Katabi ng mga ito, nakita rin niyang 20 karat na gintong statwa ni Buddha, mga lumang baul at higit sa 20 pirasong gold bars.
Inuwi niya mga kayamanang ito sa kanyang bahay at dito niya palihim na pinagplanuhang ibenta ang gintong Buddha na kanyang nakita. Ngayon mga ka-LE, ayon kay Rojas, nalaman ng Pangulong Ferdinand Marcos ang kanyang nadiskubre, kaya siya ay inaresto ng mga sundalo nito at ikinulong kung saan siya binugbog at tinorture. Di umano, kinuha ng mag-asawang Ferdinand at Imelda Marcos ang mga ginto na kanyang nadiskubre, kasama na ang gintong statwa ni Buddha na plano sana niyang ibenta. Ngayon mga ka-LE, nang matanggal si Ferdinand Marcos sa pagkapresidente noong 1986, siya ay dinala ng US government sa Hawaii. Nakalaya na si Rojas nang maalis si Marcos sa pwesto at noong 1988, siya at ang Golden Buddha Corporation ay naghain ng kaso sa Hawaiian State Court laban sa mag-asawang Ferdinand at Imelda Marcos. Si Rojas ay humihingi ng bayad danyos dahil sa di umanong pagnanakaw ng mag-asawa sa kanyang mga ginto at sa human rights abuses na kanyang dinanas sa kamay ng mga ito. Ngayon mga ka-LE, heto nang interesante dyan. Pumanaw si Rojas bago pa man matapos ang kaso. Pero noong 1998, pinabura ng Hawaiian State Court ang panig ni Rojas dahil sa mga ebidensya na kanilang ipinresenta na nagpapatunay na totoo na si Rojas ay nagmamay-ari ng isang gintong statwa ni Buddha at 17 pieces na gold bars at ang mga ito ay ninakaw ng mga Marcos mula sa kanya. Ngayon mga ka-LE, hindi dinitalye ng Hawaiian State Court kung ang gintong Buddha at mga gold bars ba ni Rojas at ang maalamat na Yamashita's treasure ay isa. Hindi naman kasi nila concern ang urban legend na ito. Pinanghawakan lang nila ang mga ebidensya na ipinresinta ng panig ni Rojas na magpapatunay na may mga gintong kinuha ang mga Marcos mula kay Rojas. Sa huli, ang korte ay pinabura ng panig ni Rojas at ang mga Marcos naman ay ni-require ng Hawaiian State Court ng bayad danyos na nagkakahalaga ng 6 to 13 million US dollars. Ngayon mga ka-LE, ilang taon matapos manalo si Rojas sa kasong kanyang isinampa sa mga Marcos sa Hawaiian State Court, muli na namang nabuhay ang kwento ng Yamashita's treasure. Dahil noong 1992, kinlaim ni Imelda Marcos na ang malaking porsyento ng yaman ng kanyang asawa na si Ferdinand Marcos ay nagmula sa mga ginto ni Yamashita. At hanggang noong 2013, patuloy pa rin na kiniklaim ni Imelda Marcos na nasa kanilang pagmamay-ari ang mga gold bars at willing silang ibahagi ang mga ito sa mga tao dahil ito di umano ang magliligtas sa mundo. Ngayon mga ka-LE, maraming Filipino ang naniwala kay Imelda kahit pa wala siyang inilatag na ebidensya na magpapatunay na nasa kanila nga ang mga ginto. Tandaan yan mga ka-LE dahil babalikan natin yan maya-maya lamang. Kung gusto natin malaman ang sinasabi ng kasaysayan sa maalamat na kaymanang ito, kailangan nating tanungin ang ating mga historians. Mahalagang malaman na maraming Filipino historians ang kumikwestiyon sa existence ng Yamashita's treasure dito sa Pilipinas. May ilang history professor nga ang nagsasabi na imposibleng may ganyang kalaking yaman na iniwan ng mga Hapon sa ating bansa. Ayon pa sa mga historian, malabong dalhin ng mga Hapon ang kanilang mga kayamanan mula sa mainland Southeast Asia patungo sa Pilipinas dahil noong 1943, mahina na ang Japanese Navy at wala na silang kontrol sa mga karagatan ng Asia. Hindi may isip ng mga Hapon na idaan sa dagat ang kanilang mga ginto dahil alam nila na harangin sila ng American Navy sa dagat. Kung talagang mayroon silang mga ginto at nais nilang iuwi sa Japan ang mga ito, idadaan nila ito sa China at hindi sa Pilipinas. Ito ang rason kung bakit sinasabi ng mga historian na mahirap paniwalaan na nag-i-exist nga ang maalamat na kaymanang ito. Ngayon mga ka-LE, tama nga naman at may punto sila rito. Kung 70 plus years nang hinahanap ng mga treasure hunters ang mga gintong ito at hanggang ngayon wala pa rin silang nakikita, medyo dapat na talaga tayong mag-isip. Oo, may ilang exceptional story na tulad ng kay Rojas kung saan may mga ebidensya silang inilatag sa korte. Pero tandaan natin na ito lamang ang nag-iisang kwento na nagtataglay ng ebidensya. At kahit pa meron siyang inilatag na ebidensya, hindi pa rin malinaw kung ang Golden Buddha at gold bars ba na kanyang nakita at ang maalamat na Yamashita's treasure ay iisa. Posibleng hindi naman yon ang tinutukoy na ginto sa kumalat na alamat. Pero dahil nag-fit ang ilang bahagi ng kwento ni Rojas sa alamat ng Yamashita's gold, mabilis na lang na napagdugtong-dugtong ng mga tao ang lahat. Kung ako ang tatanungin mga ka-LE, naniniwala ako na totoong nag-i-exist ang ginto ni Yamashita. Naniniwala ako na
Merong ilang piraso ng ginto at iba pang kayamanan na iniwan ng mga Hapon at posibleng nagkahalat ang mga ito sa Luzon. Pero hindi ako naniniwala na ito ay isang sobrang laking kayamanan na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong dolyar. Mas kapanipaniwala pa rin para sa akin na ang mga gintong iniwan ng mga Hapon dito ay maliliit na piraso lamang na nahulog habang sila ay nakikipaglaban o naiwan habang sila ay tumatakas sa mga Amerikano. Basically mga ka-LE, naniniwala ako na totoo ang Yamashita's Gold. Ang hindi ko pinaniniwalaan ay ang mga exaggerated claims na nakadikit sa alamat na ito. Tandaan natin na ang mga ito ay base lamang sa mga oral testimony ng mga taong narinig lang din ang kwento ng Yamashita's Gold. Basically mga ka-LE, ito ay isang sinaunang chismis na naging alamat. Ito ang rason kung bakit ko nasabi yan mga ka-LE. Tignan natin ang konteksto kung kailang kumalat ang kwento ng kayamanang ito sa ating lipunan. Ang mga kwento-kwento na may iniwang kayamanan ng mga Hapon at kanila itong ibinaon sa mga lupa ay kumalat sa Pilipinas noong 1946. Kakatapos lang ng digma ang pandaigdigan noong mga panahong ito. Maraming Filipino ang walang edukasyon at kalat ang kahirapan sa buong Pilipinas. Kapag ganito ang sitwasyon sa isang lipunan kung saan nagkalat ang kahirapan at ang mga tao ay desperado sa pagbabago, hindi mahirap paniwalain ng mga tao at magpakalat ng kwento na may mga kayamanang nakabaon sa mga bundok at pwede silang makaahon sa kahirapan kung sakaling mahanap nila ang mga ito. Kahit pa hindi totoo ang alamat na ito mga ka-LE, sapat na ang kahirapan at kawalan ng edukasyon upang pagkaabalahan ito ng mga tao. Bitbit ang pag-asa na sila ay yayaman sakaling mahanap nila ang maalamat na ginto. Ngayon mga ka-LE, napapaisip siguro kayo no? Kung hindi naman pala totoo ang alamat ng Yamashita's Gold na bilyong-bilyong dolyar ang halaga, bakit sobrang daming tao pa rin ang naniniwala rito at may mga treasure hunters pa na nagpapakapagod para lang hanapin ito? Ayoko sanang isama ito sa ating usapan mga ka-LE dahil ayoko magmukhang political ang video na ito. Pero maganda ang punong ito kaya isasama ko na rin. Ang pamilya Marcos na marahil ang rason kung bakit lalong lumaki at nabuhay ng matagal ang alamat na ito sa ating lipunan. Matagal na kasing kinukwestiyon ng lahat ang pinagmulan ng yaman ng pamilya Marcos. Kinukwestiyon ito ng mga historian, ng ilang politician, ng ilang government bodies, at kinukwestiyon din ito ng mga mamamayan. Ngayon mga ka-LE, alam ng mga Marcos ang alamat ng Yamashita's Gold. At alam din nila na malaking porsyento ng mamamayang Pilipino ay naniniwala sa alamat na ito. Kaya noong 1992, ginamit ni Imelda bilang propaganda ang alamat ng Yamashita's Gold bilang justification sa kanilang yaman. Gaya nga ng sabi ko kanina, wala siyang na-provide na ebidensya sa kanyang mga claims na ito. Siyempre, hindi siya pinaniwalaan ng mga historians at government officials noon, pero tagumpay niyang napaniwala ang mga uneducated at may hirap na Filipino. Dahil sinabi ni Imelda Marcos na ang kanilang yaman ay nagmula sa isang sinaunang alamat na pinaniniwalaan ng mga Filipino, maraming Filipino ang huminto na sa pagtatanong sa pinagmula ng kanilang yaman. Hindi pa dyan nagtatapos ang epekto ng propagandang ito mga ka-LE. Dahil nakita rin ng may hirap na mamamayang Filipino ang Marcos family na parabang isang semi-divine beings na tagapangalaga ng isang maalamat na kayamanan na bahagi ng ating kasaysayan. Naging daan ang alamat ng Yamashita's Gold upang hindi na questionin ng mga tao ang pinagmula ng kanilang yaman at mabago ang tingin sa kanilang pamilya. Simple lang yung ginawa ni Imelda. Ni hindi nga niya ito napatunayan, pero nagawa niyang i-extend ang buhay ng isang alamat sa ating lipunan. Kung hindi niya inangkin ang alamat na ito at kung edukado na ang karamihan sa mga Filipino noon, posibleng matagal na nating nalimutan ang alamat ng Yamashita's Gold. Ngayon mga ka-LE, totoo man o hindi ang alamat na ito, kayo nang bahalang humusga riyan. At ayan ang kwento ng Yamashita's Treasure, ang nawawalang ginto ng World War II. Ngayon mga ka-LE, anong masasabi niyo sa topic natin ito? Naniniwala rin ba kayo sa sinaunang alamat na ito? Meron pa ba kayong ibang alam na kwento tungkol sa maalamat na ginto ni Yamashita? Naku mga ka-LE, comment nyo na yun sa baba at babasahin natin isa-isang mga yan. Huwag nyo rin kalimutang bisitahin ang ating podcast channel, TikTok at Facebook page. Ang link sa mga yan ay makikita sa ating description.
At isa pa pala mga ka-LE, bago kayo umalis, please, kung gusto nyong kumuha ng electric kettle na kagaya ng sa akin, punta lang kayo sa ating description at dun nyo makikita ang link sa product natin na yan. Thank you mga ka-LE sa inyong support. Gaya ng lagi kong sinasabi, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong Sabado. Kita-kits sa susunod nating video dahil marami pa tayong interesanting bagay na pag-uusapan. Kaya huwag kayong mawala Mga ka-LE, sana nagkising namin ang isip nyo. Walang bibitiw, kapit lang. Hanggang sa muli mga ka-LE. Salamat!